17 na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Today po, August 24, 2026. At ang pinaka-interesting pong nangyari today ay yung question and answer portion between witness Gina Acosta at Senator Raffy Tulfo. Ito po yung part na sinabi po ni Senator Judge Tulfo na you are stupid in the name of blind loyalty kay witness Gina. So, explain ko po sa inyo kung bakit ko yun siya nasabing interesting. At mainly dahil po yan kasi Senator Judge po si Senator Raffy Tulfo, wala naman siya sa regular political powers niya or political function niya as a regular senator. And aside from that po, ang isa ring i-discuss na lang natin ay kung ano ba yung nangyari so far, ano yung na-establish in today's trial kasi natapos na po yung pag-present kay witness Gina, yung direct examination, cross-examination at redirect tapos na. So i-discuss din po natin kung ano yung pinaka na-establish ng prosecution sa pag-present nila kay witness Gina as a hostile witness. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga Kasimor. At yan po ang video natin for today. So quick facts lang po muna tayo para ma-refresh po kayo sa mga nangyari so far. So si witness Gina Acosta po, siya yung SDO, Special Disbursing Officer ng OVP, meaning siya po yung kumuha ng pera, yung confidential funds from the Land Bank at siya din po yung nagbigay ng pera kay Colonel La Chica as instructed daw po ng Head of Agency which is si Vice President Sara Duterte. Tapos dito po, she's being presented as a hostile witness ng prosecution kasi adverse po or kontra yung interest niya sa kaso na to being an employee of the OVP. So she is more favorable to the OVP sa position ng OVP pero witness po siya ng prosecution yung pag-present sa kanya dito. Kaya again, hostile witness po yung tawag sa kanya. So dinidiscuss ko lang po yan para hindi kayo maligaw so far. But anyway po, yan lang naman for the facts of our discussion. Ngayon po, i-play ko sa inyo yung question and answer portion between her and Senator Raffy Tulfo. Ma'am, nakapaniud to na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. Udto is How would you lunch, consider sudan yourself? is ulam. Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good, normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Wait lang. Hindi po same yun kasi may ibang meaning yung bilat sa Bisaya compared sa belat ng Tagalog. So anyway, tuloy tayo. Magugulat Hindi sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang
tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos, meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire. Mo Maraming maging na ako tinood, Your Honor. Okay. Salamat. Wait lang, tinonto is ayaw pag pag loko-loko or wag maggawa-gawa. Po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate Okay, so I think klaro naman. Ngayon bigay po ako ng comments. Okay, so yung una ko pong mako-comment, actually yung pinaka first part ng questions ni Senator Tulfo, maayos naman talaga siya kasi kinaklarify lang niya yung thinking or yung logic nitong witness. Yung naging issue lang talaga doon, yung latter part, yung gumawa na siya ng mga side remarks ng you are stupid in the name of blind loyalty, wag tayong magtinonto, kasi irrelevant na po yun to the main issue. At yung dilemma din po kasi or yung problema pag gumawa yung senator judge ng mga ganong klaseng statements, it will now give doubt as to the credibility of the witness. Tandaan po natin si Senator Raffy Tulfo, hindi naman po siya prosecutor, hindi po siya part ng prosecution, hindi rin po siya in his persona niya as a senator. So yung mga ganong remarks kasi it's bordering on mga political remarks. So hindi siya proper kasi nga naka-senator judge na persona siya ngayon. So pag senator judge ka po kasi, yung one of the basic fundamental principles niyan ay you must have the appearance of yung tinatawag na cold neutrality, yung sobrang lamig po ng neutrality na pag tingnan ka ng isang reasonableng tao ay talagang maging conclusion niya na talagang impartial yun, yung judge na yun at walang bias. So yung problem nga lang po sa mga ganong statements, it will now give the appearance, well at least in my opinion po, yung professional assessment ko po, it will give an appearance na dinidiscredit mismo nung senator judge yung witness na to. So pag ganyan, that is favoring the side of the prosecution. And dapat na lang tinap niya na sana yung question and answer niya nung sumagot na yung witness, hindi niya na ginawa ng mga ganong side remarks. But of course, naintindihan ko rin naman yung position ni Senator Raffy Tulfo kasi at the end of the day, they are still politicians, diba? So may mga spirit and sense of advocacy din po talaga yun sila. So baka na lang din, hindi niya nagugustuhan yung sagot. So lumalabas yung pagka-politiko niya. So this is actually one issue lang din yung nakikita ko talaga dito sa impeachment process natin kasi mga politiko nga rin po talaga yung mga senator judges. So in reality, nahirapan din talaga yan sila i-separate yung mga multiple personas nila, yung political persona nila sa senator from being ngayon judge na persona. And then tatandaan din po nga natin, yung impeachment process nga naman ay may quasi-judicial, quasi-legal din, di ba? So pag quasi-legal, kailangan pa rin po talaga sundin yung rule of law. So pag sundin yung rule of law, yung isang obligations yan or duties ng judge ay hindi dapat mag-resort to mga ganong pagtawag sa mga witnesses kasi that is bordering on badgering or harassing the witness. Dito naman po talaga yung pinaka-issue na gusto sana ma-address ni Senator Tulfo sa question niya ay whether or not tama ba yung procedure na ginawa ni Witness Gina. So nung hindi niya nagugustuhan yung sagot, doon na siya gumawa ngayon ng blind loyalty daw. You are stupid in the name of blind loyalty. So yung appearance nga nun ngayon ay parang pinapakita niya na itong taong to or itong witness na to ay sunod-sunuran lang kahit mali na. Yun yung posible pong makita talaga niya ng mga nanonood nitong impeachment process. At pag ganyan po kasing mga remarks, of course, that can be argued po na yung mga ganong statements ay conclusory na as to the credibility of the witness. And then yung next nga pong titingnan din dito, since these are government actions, meron ding presumption of regularity na tinatawag, principle of presumption of regularity ng government actions. Kahit na parang kaduda-duda yung mga nangyari, but
But unless there is contrary evidence na nagpapakita na may wrongdoing, may malicious na maling ginawa, magpe-prevail po yung presumption na yon. So dun din ngayon papasok na yung ganong statements ni Senator Raffy ay parang kinukontra na yung presumption of regularity na yon at mali-mali itong ginawa ni witness Gina Acosta. Therefore, stupid daw po siya because of blind loyalty. So yan po ang nakikita ko lang na issues dito. And again, this is just a reminder lang po to all of us na may issues at may flaws po talaga yung impeachment process natin. Pero hindi ko na yan dito i-discuss kasi masahaba pa tayo. So ngayon po, punta naman tayo sa next discussion natin at isa-summarize ko na lang kung ano ba talaga yung nangyari so far sa pag-present kay witness Gina at kung whether or not lumakas ba yung kaso ng prosecution sa pagtapos po ng presentation kay witness Gina Acosta. Okay, so time out lang muna mga Kasimor. Just a reminder lang po na hopefully you can subscribe po sa YouTube channel ko kasi libre naman po yung YouTube subscription. Currently po, 45% sa inyo lang yung nanonood sa akin regularly na nakasubscribe. So mas madami po kayong hindi nakasubscribe. At ang request ko lang po ay kung nakailang ulit na po kayo manood sa videos ko ay sana naman po mapagbigyan ninyo itong request ko kasi sobrang lapit na po natin sa 500,000 milestone. So sana naman po matulungan nyo rin ako na ma-achieve yung milestone na yon. And of course, thank you po sa mga lahat ng nakasubscribe at sa mga bago pong magsasubscribe. Thank you in advance. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so ang masasabi ko lang po dito ay hindi pa rin po talaga na iba yung position ng prosecution at present kung ako ang tatanungin ninyo. Kasi number one, yung mga sinabi po ni witness Gina dito, yung mainly po yung substance talaga ng testimony niya, ay nasabi na rin po niya yun dun sa Quadcom pa lang na kay Colonel Chica nga niya binigay yung pera dahil inutusan siya ni VP Sara. As early as the Quadcom hearings, na-mention niya na rin po yun. At dito naman po sa impeachment trial ay ginawan or tinake judicial notice ng Senate Impeachment Trial Court yung mga records ng Quadcom na yon. So when you take judicial notice, ang ibig sabihin po niyan, nire-recognize ng korte yung mga proceedings at mga documents at mga nangyari dun sa Quadcom. Kasi yung Quadcom naman po is an official government action po yun in the House of Representatives. Okay, so again, wala pong any significant change because most of her statement has been stated already in the Quadcom. And actually po, kung gusto sana ito mapa-expedite ng prosecution, pwede na lang sana nila isa-isahin yung mga statements niya dun tapos ipa-identify nila kay witness Gina tapos i-clarify sa kanya kung yun pa rin ba yung statement niya or may nagbago ba. Tapos kung sabihin ni witness Gina yun pa rin yung statement niya, edi part of the records na yun ng Senate Impeachment Trial Court na may evidentiary value. Kasi iba rin po pala yun yung evidentiary value from recognizing lang, merely recognizing. Kasi kailangan din po yan isa-isahin yung transcript doon. Tapos ipa-identify rin sa witness para mapa-admit at maging official part ng records na may evidentiary value. So yung pinakaklaro pa rin po talaga na nangyari ngayon ay si witness Gina yung kumuha ng pera sa bangko. Tapos binigay niya yung pera kay Colonel Chica as instructed by head of agency na si VP Sara. Pero kung whether or not may misuse ba pagtanggap ni Colonel Chica between Colonel Chica and VP Sara, may pagbubulsa ba in simple terms na nangyari, ay hindi pa rin po talaga yon napapakita ng prosecution. So overall, ang klaro pa rin po talaga na napakita lang nila ay may potential violation for COA regulations yung Office of the Vice President. So yun yung joint circular ng COA between DBM and all the other government agencies. And alam naman po natin na meron namang notice of disallowance case nga yung OVP talaga na na-finalize na sa NBank. Pero yung dilemma pa rin ng prosecution, pag doon lang talaga sila magpaulit-ulit sa joint circular, that is simply for civil liability nga lang po. Hindi pa rin nila napapakita talaga yung actual elements of malversation, plunder, or graft and corruption. Currently, they are still banking on the presumption of misuse under the joint circular. Yun pa rin po talaga yung pinaka-status kasi yung pinakadulo nga po ng statement ni witness Gina ay hanggang pagbigay lang kay Colonel Chica. Okay? So ngayon, ang pinakaabangan na lang po talaga natin, tayong mga observers dito, ay whether or not ipepresent ba nila si Colonel Chica. Tapos from Colonel Chica, dun mas makikita or posibleng mas makita kung saan pumunta yung funds pagbigay ni witness Gina. Tapos from there, mas magiging klaro kung whether or not may misuse ba talaga or tama naman yung paggamit ng pera. So again, just a reminder, wag nyo po sana ma-mix and match yung mga COA auditing requirements from actual criminal elements of graft and corruption, plunder, or
malversation of public funds. Magkaiba po yun. So yan lang po ang masasabi ko for day 17 of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe po sa YouTube channel ko. Kung gusto niyo naman po mapanood yung latest updates sa flood control corruption case against former Speaker Martin Romualdez na nasa ombudsman currently, ay dito niyo po yan mapapanood sa video na to. And for behind the scenes, follow lang po kayo sa Facebook or TikTok. And until next time, see you all po. Bye!